good morning, JFBC. Good morning. October 9, 2022. Ikalawang linggo sa buwan ng Oktubre. Hinayaan tayo ng Lord na makarating ng ligtas, maging ang ating mga kapatiran sa ibayong dagat, lalo tigit yung ating mga kapatiran dito sa Mabini, Batangas, na hindi natin kabiling ng pisikal, subalit ating kaniig sa espiritu at sa katotohanan, lalo tigit sa panahon na sila'y nanonood ng ating online. Magpupuri kay Yahweh sa aklat ng Salmo, kay Haring David 117. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ang lahat ng mga bansa. Siya'y purihin ng lahat ng tao sa lahat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Mga kapatid, halina kayo, tayo ay tumayo. Ihanda natin ang ating puso at kaluluwa, kaisipan at buong lakas. Ating pong ihandog ng 100% sa tabi ng Diyos ang ating pagpupuri. Tayo umawit ng buong lakas. Amen po mga kapatid. Hallelujah! Situation po ng ating buhay, no? Tuloy-tuloy lamang ang ating mga papuri sa ating Panginoon. Amen? Dahil ang ating Panginoon ay karapat-dapat sa lahat ng papuri na kaya nating ialay. Kaya come on, join me in worshiping our King this morning. Welcome Him with praise. Enter His presence with thanksgiving in our hearts. Lift His name up. Hearing a laugh to find come alive, a sacrifice of praise. A city on a hill, surrender to your will, your glory on display. Your glory on display. Everybody say, awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. Your lies are cross and raised, consuming canvas. You're calling like a flood. Our hearts are filling up. All things are possible. Come on, declare that again with power. All things are possible. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Sing awesome. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. Your praise goes on and on forevermore. We lift your name up, Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift your name up, Jesus. Your praise goes on and on forevermore. We lift your name up, Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift your name up, Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Awesome in this place. Jesus, you are
is no weapon that is ever let your mark on me. There is no army with the power to conquer. Always been better. Every battle you already won. You already won. Yes. Show me one thing He can't do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. There is a kingdom that's advancing at the speed of light, and in His kingdom every dead thing is bound to rise. God our Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. Our God will revive. Show me one thing You can't do. Show me a mountain You can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. Now let's declare. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out Your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Come on, sing. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out Your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out Your name. My victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out Your name. My victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Show me one thing You can't do. Show me a mountain You can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters You can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. We can say it's possible. That's why You're worthy for praise. Worthy for praise. Lift up His name. Shout the name of Jesus. Come on, shout Jesus. Hallelujah. I thank You, God. Yes, it's true, God. In every situation, You're worthy, worthy. Oh, You're worthy. That's why all of my fear I
will turn into praise. Shake off despair as I sing. Come on, sing it with power. Victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. I'll shake it all. Come on. I'll victory. Come on. Shake it. I will crush disappointment. All of my fear I will turn into praise. Will shake off despair as I sing out your name. I'll victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment, break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. I'll victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Show me one thing he can do. Show me a mountain he can't move. He's the God of the break. Anything's possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can't part. He's the God of the break. Anything's possible. It's possible. My God can do anything. It's possible. Because anything's possible. Yes, that's why we sing. That's why we sing. Can we all just read this verse before we continue to worship the Lord? Sabi sa Psalms 73, verse 21 to 26. This is one of my favorite verses sa Bible. Sabi dito, when my soul was embittered, when I was pricked at heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast towards you. Next. Nevertheless, balik ka na konti. Yeah. Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, and afterward, you will carry me to victory. And then yung next pa dyan, sabi doon, whom have I in heaven but you? There's nothing on earth I desire besides you. My flesh and my heart will fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. May sinulat po ako dito. Can we just declare this with our mouth? No matter the situation you have in your life, whether you're in a good place or in a hard place, if you feel inadequate, you see yourself not enough, or you feel like you can do the things that God that you need to do for God, and you feel you lack the strength to fight the good fight, then let this be an overwhelming truth over all your lives, that God is more than enough. God is more than enough. When we are weak, He is strong. When we are poor, we can call ourselves rich because we are children of God. His grace is sufficient in every situation. When we lack the strength, God is strong for us. God is fighting for us. God is with us, and who can stand against? So let's worship God with the next few songs with conviction and power.
tried so hard to see it, me so long to believe it. You took someone like me, carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated.
a word, and it couldn't fail me. Man's empty praise, treasures of faith, never enough. Then you came along and put me back together, and every
morning, oh God, we have let, Lord, this truth be overwhelming in our lives, that God is more than enough. Lord, we thank you, God, this morning, Lord, for your overwhelming love and faithfulness, Lord, in our lives. Damang-dama po namin, Panginoon, ang inyong kabutihan, Lord, sa buhay po namin. We just want to thank you, God. Thank you, Lord. Come on, why don't we just lift up our thanks to God? Thank you, Father. Thank you, God. Thank you, Jesus, for your faithfulness, Lord. This morning I have written to God my first love because you love me. Thank you, Father. Thank you. You gave me another day to worship. Lord, this morning we just want to use ourselves, oh God, to glorify your name. Thank you, Father, for this wonderful privilege, oh God, of being in your presence, oh God, and just going all out in worship, Lord, for you, Lord. And this gives us an excitement and anticipation, oh God, of what you're about to do in our lives. Kaya, Father, continue, oh God, to work. Continue, oh God, what you have started. Do what you came to do, Lord, in our lives. And this morning, we just want to thank you and bless you as we pray. In Jesus' name, amen. Ano kayong lahat mga kapatid? Na-bless po ba? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo ay punong-puno talagang sa lahat ng mga linggo at special na araw. Tayo ngayong araw na ito ay punong-puno. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Mabuhay, Jesus Christ. Talagang yan. So, napakarami nating mga panauhin. Unang-una, ako ay, nung masulyapan ko kanina, ay talagang ang puso ko ay nag-uumapaw sa kagalakan. Narito ang kabiyak, ang pinakamamahal ng Ate Janet, si Kuya George. Narito ang father at daddy ni Cleo. Tayong lahat ay nagdiriwang, nagsasaya, sapagkat dininig ng Diyos. Napakasaya ng araw na ito. Kuya George, congratulations. Welcome po sa fellowship area. No? Ganon din, wini-welcome din po natin ang ating mga anak. Kids from Barangay P. Balibaguhan, Mabini, Batangas. Napakarami po nila. Si Janela Di Maano. Anak, tayo ka. Janela Di Maano. Janela. Ayan, oh. Congratulations, palakpakan natin. Ganon din si Lexi Di Maano. Alexa Di Maano, sisters. Nako, napakarami nila. Di Maano, sisters. Okay, ganon din si Nora Bertawi. Good morning, Ineng. Jasmine Di Torres. Ella. Sili. Drake Maramot. Barangay Balibaguhan. Maria Angelica Pergis. Maria May Pergis. Marian Pergis. Congratulations, anak. Welcome po. Welcome. Welcome po sa ating panambahan. Loreto Sirain. Good morning po. Ayan, oh. Good morning, anak. Good morning. Michael Di Vera. Good morning. Katrabaho ni kapatid na Araper. Palakpakan natin sila. Si Loreto Sirain, Michael Di Vera. Welcome po. Salamat, kapatid. Narito ka. Salamat, kapatid na Araper, sa pagpapatotoo. Nasa tamang hulog po. Nasa tamang lugar po tayo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Palakpakan natin. Napakasarap magpuri sa Diyos. Taas ang kamay ng na-bless ngayong umaga. Bless na bless. Salamat po, dakilang Diyos. Yung tayo ay dadako sa ating announcements. At mga paunawa. So, LifeNet Worship Night nung nakaraang Biyernes, October 7. Taas ang kamay nung naririto ng Biyernes. Ang naglalagablab na apoy ng dakilang Diyos, ang pag-ibig ng dakilang Diyos. Ayan po ang patotoo, mga kapatid, talaga na ng pag-ibig ng dakilang Diyos. Na-bless po ba nung araw ng Biyernes?
Ganon din ang ating mga online. Yan o, SoMe. Ayan o, online, mga kapatid. Ha? Sinong kapanalig at kasama natin sa gawain ganito? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Naririyan ang mga pagpapala. No? Ganon din ang mga katibayan. Some of our members offer carpool. Salamat kapatid, yung mga nagbibigay ng libreng sakay. Yan, libreng sakay para sa at hakutin ang ating mga kapatid na makarating dito. Ha? Salamat po sa kanila. No? O kani-kanina lang ang ating kapatid ng si Manny, Kuya Manny ay naghakot ng ating mga kapatid. Ang ating mga kaliliitang kids talagang hinakot, no? No? At yung mga masarap sumakay sa panalangin, lagi nating ipanalangin yung bihikulo, yung kurudo, yung gasolina, at lalo tigit yung kaligtasan na kayo ay makarating at makauwi ng ligtas. Amen po! Sa Pibalibaguhan Outreach, kahapon, araw ng Sabado, congratulations, Ma'am Malu and the company, no? Nagkaroon ng completion rights, nagkaroon ng ating inaabangan at pinananabikan na culminating activity. No, ayan no, congratulations, Balibaguhan Kids and Outreach Team. No? Ganon din sa mga nagpadala ng merienda at supplies, no? Salamat po. Ayan, Vacation Bible School, completion rights and graduation ceremony, no? So, mabunjing umaga, no? Ang lahat ay nagtanim ng mga binhi at ngayon ay dahan-dahang sumisibol at nananabik na abangan ang kanilang paglago at pamumunga. Amen po, sapagkat ang itinanim natin ay mabuti, no? At inaabangan natin at pinananabikan yung magandang bunga ng kagaya ng gawain ito. No? Congratulations po. Congratulations. Hindi po natatapos sa ganitong graduation rites at culminating activity. Bagkus po, ay ito ay gawaing pagpapatuloy para sa ating dakilang Diyos. Amen po. Sa Diyos po ang dakilang papuri. Ganon din sa mahal at magandang panahon kahapon, sa mahalumigmig na simoy ng hangin, na idaos ng maganda. No? Kaya naman ngayon ay atin pong pananabikan at aabangan. Pakinggan natin, namnamin natin ang mensahe ni Pastor at ng mga patotoo. Pakinggan natin. Darwin. So si Darwin ay sisimbolo. So si Darwin ay sisimbolo na bilang Diyos Ama. Okay? Siya si God. Okay? Tuwa si Drake. Parang ayaw maniwala. So, God, pakihawak ko. Si Sir Darwin ay tatayong bilang God. At ako po ang tatayong bilang tao. Urong ay Sir ng konti. Okay. So si God po, simula pa lamang, nalikain niya ang tao, nais ng Panginoon Diyos na makipag-ugnayan sa kanyang nilikha. Okay? At ito pong taling ito ay nagsisimbolo ng ugnayan ng Diyos na manlilikha at ng tao na nilikha. Kaya ang Diyos ay nais makipag-ugnayan. Okay? Ang tali po ito ay walang putol, okay? Na kung saan ay flawless. Ang pakikipag-ugnayan ng Diyos at sa tao. Kaya lamang po ang nakakalungkot na isipin natin ay ang tao po ay tila nagkaroon po ng sariling desisyon sa kanyang buhay. Pero ang nangyari po ay dumating po ang kasalanan. Okay? Ang kasalanan po na sumisimbolo sa gunting nito ang siyang puputol sa nag-iisang tali. Kaya ang tali po ay pinutol ng kasalanan. Okay? At ang nangyari, naging dalawa na ang tali. Pero ang tao po ay tila matalino. Kaya sinubukan po ng tao na itali muli ang ugnayan nila. So trinay ng tao na abutin muli ang Panginoon Diyos. Kaya lamang po, mayroon ng hadlang. Kaya lamang po ang ugnayan po ay daon lamang naabot. Dahil po sa ating pagsuway sa Panginoon Diyos. Ang kasalanan po ang siyang naging hadlang.
Gumagawa tayo ng samot-saring paraan pero hindi natin maabot ang Diyos. Kaya ang Diyos Ama na po mismo ang siyang gumawa ng pamamaraan. Kaya ito pong labakarang ito ay nagsisimbolo ng kamatayan ng bugtong na anak ng Diyos Ama para matakpan po ang ating mga kasalanan. Siya po ay sinugo ng Diyos Ama para po tanggalin ang kasalanan sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Tinanggal po sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Kristo ang hadlang. Kaya ang tao po, pag tayo ay tumawag dahil si Jesus ay namatay na sa ating kasalanan, tinapos na niya ang lahat. Hindi po ang reliyon, hindi po ang paggawa ng mabuti. Ang Panginoon Kristo po. Kaya pag tayo po ay tumawag muli, ay nakakaabot na ang ating panalangin. Ang lahat po ng ating pagsusumamo sa Diyos ay umaabot na sa Kanya. Kaya sir, salamat po. No? Ang kabutihan ng dakilang Diyos. No? So sa parang outreach and kids outreach sa ating sitio parang sa Barangay Majuben, ayan po yung nakaraang Sabado kahapon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Napakarami ng ating mga anak at kapatiran na sumusuporta, no, sa gawaing kagaya nito, no? So mga kapatid, ating ihanda ang ating mga sobre para sa ating tithes and offering sa pamamagitan ng presentasyon ng ating Pibalibaguhan Kids Outreach. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga anak at sa mga magulang na nagbigay pahintulot sa barangay officials ng Balibaguhan. Pinahintulutan ng kanilang mga anak na makarating rito. So, yung ating Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. He is always there for us, He's good in every way. pouring out his awesome love. He's good in every way. He fills us up with peace and joy. He's good in every way. He gives us all we need and more. He's good in every way. Come on now, join, Come on now, yeah. join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. He is always there for us, He's good in every way. pouring out his awesome He's love. good in every way. He fills us up with peace and joy. He's good in every way. He gives us all we need and more. He's good in every way. Come on now, join with Come on now, me. join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. Everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. He's
good in every way. He's good in every way. God's amazing power. Amen. Barangay P. Balibaguhan Kids Outreach sa ating mga Sunday School teachers, Ma'am Eva, Ma'am Malu Argenos, Ma'am Eka, Ma'am Leka, and all the support. Thank you po, thank you po. Maraming salamat po. Hindi sapat ang wikang salamat, bagkus ay ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng pagpapala. Amen po, mga kapatid. Pero sino ba yan? Sino yan? Ha? Ayan o. You congratulate yourself. Sir. So sa mga pagkakataon pong ito, ayan po ang patotoo, yung mga kapatid. Yan. Sa yung nakaraan hong September 5, October 5, ginugunita po ng buong daigdig ang World Teachers Day. So sa bayan ng Mabini, nagkaroon po ng pagdiriwang dyan po sa ating Mabini Covered Court. So congratulations Sir Dennis Escalona for the outstanding accomplishment as outstanding school head. So congratulations. Ganon din. Sa kauna-unahang pagkakataon, Ma'am Noemi, the congratulations. Yes! My congratulations. The outstanding private school teacher, Ma'am Noemi Sandoval. Buong galing, palakpakan natin ang ating Ma'am Noemi. Ang mga dakilang guro. Ganon din sa Ma'am Zoila, congratulations as master teacher. Produkto ng Jesus Black Academy. And then ngayon nasa Anselmo Sandoval. No, sila yung mga bayaning buhay na kung saan pasasalamat. Yung lahat ng mga profesyon ay dumaan sa pagiging guro. No? Salamat mga guro, mga dakilang guro. At sa nakaraang meeting, no? Sana patuloy na kilalanin ang ating pamahalang bayan. No? Sa darating na Disyembre, ang pagkakaloob ng munting pagmamahal ng ating munisipyo, maging private man na empleyado ng ating pamahalaan. Mga guro ay kikilalanin ng munting alaala ng ating pamahalang bayan. Nawa, Ma'am Janet, sa inyo sa tanggapan ng tresurera ng Ingat Yaman ng pamahalang bayan ng Mabini ay patuloy na maglaan ng pondo ang ating pamahalang bayan. No? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa history po ng bayan ng Mabini, pinag-isa ang pribado at ang pampublikong paaralan ay kinikilala ng pamahalang bayan ng Mabini na magkaroon ng munting pagdiriwang bilang pagsaludo sa kanilang mahusay na paglilingkod. No? Ganun din sa Disyembre, ang pangako ng ating punong bayan ay pagkalooban ng munting aginaldo ang lahat ng private school teachers at public school teachers. Sana ay makarating taon-taon sapagkat sa pondo ng ating pamahalang bayan ay pagkakalooban ayon sa support ng ating mayor. At ngayon, buwan ng Oktubre, maligayang kaarawan po. Happy birthday. Ella Anyayahan, October 5. Happy birthday. Happy birthday. Ma'am Cleo Bersamin, ngayong araw na ito, pink na pink ang ating dalagita. Si Ate Cleo ngayong araw na ito, mga kapatid, ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Mismo ngayong araw na ito. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Cleo Bersamin, October 9. Ganon din sa Ate Ninya Pasasadaba, October 4, 18 years old ang Ate Ninya, no? Ganon din si Ate Nicole, October 6. Ate Elica Bobadilla, October 17. Ate Julie Dolor, October 18. Happy birthday po. Jonas at Yensa, October 20. Sa October 20, happy birthday. Ate Maika Ibobadilla, October 23. Ma'am Leia Anyayahan, October 24. Happy birthday po. Kuya Michael Karingal, October 24. Janet, Ma'am Janet Ordiniza, happy birthday anak. October 26. Marcos Argenos, October 26, happy birthday. Kuya October 15. October 15. October 15, no? Kuya Marcos, happy birthday. So mga kapatid, sa ating pasasalamat sa dakilang Diyos, yan ang ating pagpapala.
may nakukulang tayo mga kapatid sa buwan ng July and August. So ating dagdagan ngayong araw na ito para mapunan yung ating kakulangan. Sapagkat yung September, eksakto, 75,000 yung ating nai-remit para doon sa ating lote. And then ngayon, October 9, nakalikom tayo nung nakaraang first Sunday of the month, 15,060 pesos. So ating dagdagan mga kapatid ngayon para ating mapunan yung ating kakulangan doon sa July at August na 150,000. Amen po mga kapatid. Yun bang lukbutan kanina na dumaan sa inyong harapan ay pinunan nyo para ating matugunan. Amen po. So mamaya ating dagdagan pa bago tayo lumisan sa lugar na ito. Amen po. So, congratulations po sa ating mga announcement. Naunawaan ka po ninyo mga kapatid. No? So tayo ay dadako na. Yung ating mga Sunday School kids ay ating patutunguhin na sa kanilang himpilan, sa kanilang silid para sa kanilang pag-aaral ngayong Sunday School. Thank you po sa mga teachers. Salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at pakikinig. Good morning, church. Tawagan na po natin ang ating nag-iisa, ang nag-iisa nating Pastor Michael Bobadilla. Palakpakan natin ang poging-poging Salamat, pastor. Sir Dennis. Wala ko mayroon po. Sorry po. So habang dinidismiss ang mga bata, bigyan lamang natin ng credit ang ating ginawang outreach sa Balibaguan sa pamamagitan sa pamumuno po ni Ma'am Eva at ni Mami Malu. No? Si Mami Malu has been malaking influence niya since she started teaching doing sa practical nursing. Okay, and it really made an edge in the officials ng ating pong bayan. Kaya nabigyan po tayo ng chance na magkaroon ng outreach doon. Pinagamit ng barangay mismo yung kanilang barangay hall. Okay, and so it was really a wonderful thing. Okay, kaya kung kayo po ay nakapunta, no, ibig sabihin itong mga kapatid natin, they are the ones who are preparing the place. Okay, at pagkatapos po, they are the ones who is still cleaning it up. Okay, hindi po yung punta lang doon turo tapos layas na, hindi po. Okay, they are doing everything. Kaya ibig sabihin po na binigyan tayo ng pagkakataon ng mga opisyalis ng barangay na iyon na pagkatiwalaan. Okay, at dahil sa pagtitiwala po ngayon ay we use their place, and ibig sabihin hindi naman tayo ganun ka sa laula, no, na ibig sabihin kung paano natin dinatnan, gayon din po natin. Kaya it was really a wonder. Salamat Mami Malu, Ma'am Eva, maging dun sa mga nag-volunteer, sina Ma'am Rose Ann, Ma'am Leka, and all the people who have volunteers. Eh, si Scott, wala ka ba? Nanap ka ni Ma'am Malu. Saka ng barangay Tanod, bro, hinahanap ka. Bakit kaya ako hinahanap ng barangay Tanod? Ewan ko ba? Tanong mo sa kanila, baka may kaso ka sa barangay. Taga doon ka ba? Oo, taga doon eh. Salamat, Scott, sa iyong pagkakataon na makatulong. Anyway, this is my second part of what I'm sharing. Okay, I shared the last week regarding Devil Get Off My Line. At ito po yung pangalawang parte. Pick up the phone. Okay, God is telling you something. Okay, nandiyan na gayan? Nandiyan na ba yan, Tad? Tad? Tad, gising ka na ba, Tad? Okay, let's all stand. We read the word of the Lord in Judges chapter 6, verse 11 to 16. Habang yung ating mga technical team ay nagkakagulo sa likod, hindi nila alam, paano ba palalabas yun? I'll read it to you. Okay, Judges chapter 6, verse 11 to 16. Makinig na lang po, kung kayo may mga Biblia,
Just read along. Okay, verse 11. Then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Ophrah, which belonged to Joash and the clan of Abizer. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. The angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told about us? Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, okay, mali. Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over the Midianites? Then the Lord turned to him and said, Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Gideon replied, How can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Verse 16, the Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Let's all bow down and have a word of prayer. Father, I pray that your word, Lord, would really be a powerful, Lord, thing that would speak into our hearts this very morning. Panginoon, dahil ikaw ay nagsasalita at meron ka pong, Panginoon, nais na iparating sa amin, nawa, Panginoon, kami ay makapakinig, Panginoon, at alisin namin ang anumang mga bagay, Lord, na nagiging hadlang. We just, Lord, want, Lord, to focus on you. We thank you. We bless you in this precious name. Everyone says, Amen. You may be seated. Okay. So what I'm trying to express or share to you, mga kapatid, mga kaibigan, is that, okay, tayo po'y tinatawag ng Panginoon Diyos at ang pagtawag po ng Panginoon Diyos ay may layunin. God is calling you, okay, for His purpose. Okay? Kaya lamang po, last week, we discuss nga natin, okay, hindi na po itong mga smartphone, no, na ang ginagamit namin before, yung rotary, no, panahon ng mga dinosaurs. Okay. Yun, ganong klaseng telepono. Okay, na kung saan minsan, as I've said, okay, shared, kami po ay, nung kami ay nasa Maynila, elementary pa lamang, kami ay nag-apply na, pero magka-college na ako nung Makabitan. Okay, kaya ganun katagal ang PLDT. At kuminsan, kung mamalas-malasin pa, okay, ang ikakabit na linya sa iyo, may party line. Okay? Kaya pag ginagamit ng party line, hindi ka rin makatawag. At pag mayroong emergency tumatawag sa iyo, okay, hindi makatawag dahil nga ginagamit ng party line. And most of the time, okay, ganun tayo, no? Ganun ang buhay natin. God is trying to call us, and yet there's a party line. Okay, God cannot go through. At kuminsan nga po ang mga bagay na nagiging hadlang, bakit hindi makatawag ang Panginoon Diyos ay dahil tila may mga issues tayo kay patungkol sa ating buhay, kay na kung saan kita natin sa buhay ni Gideon. Okay, last week we discussed about the offense, the insecurities, and the infection na meron siya sa kanyang buhay, and we need to deal with that. Kinakailangan i-deal natin ang lahat ng iyon para makatawag ang Panginoon Diyos. God can be able to go through sa kanyang pagtawag sa atin. And so the purpose, okay, why God is calling us, okay, ang purpose po is the reason for creation. Okay? May nilikha ang mga bagay dahil may reason ng Panginoon Diyos. Kayo po ay nag-e-exist, ang bawat isa sa atin ay narito ngayon, nag-e-exist, nabubuhay dahil inisip na po ng Panginoon Diyos yan before even the foundation of the world. Okay? So, tingnan nyo lamang yun. Bago pa likain ng Panginoon Diyos ang sanlibutan, inisip ka na niya. Okay? Nasa isip ka na ng ating Panginoon Diyos. And so, okay, we need to put into our minds, okay, that okay, God has a purpose and God is calling you. Okay? He's calling each one of you. May layunin ng Panginoon Diyos sa iyo. And we need to stop listening to the lies of the enemy. Kinakailangang tigilan na natin po ang pakikinig sa mga kasinungalingan na inilalagay ng kaaway sa atin. At sa pagkakataong nga po ito,
Kaya ang background po na aking binasa na ang bansang Israel ay nakukubkob ng kanilang mga kaaway na walang iba kundi ang mga Midianites. Okay? At sila po ay under the enemy's oppression. And so they are in the middle of a battle, they are in the middle of a war. Okay? And even though maaring sa buhay din natin, we might be in the middle of war or in the middle of a battle. Okay? But here we can see that God has a plan. Right? And in the same way, kung ano man po ang pinagdaraanan yung difficulties, pagsubok sa buhay, meron pong plano ang Panginoon Diyos. God has a plan in the middle of your battle, in the middle of your war. Hindi po nasusupresa ang Panginoon Diyos. Gaano man kahirap ang mga pinagdaraanan ninyo. Hindi katulad natin, no? Okay? Na bigla na lang tayo na shock. Okay? Ngari, kayo nagpa-doktor. At meron ka pala, hindi ko alam yan, Dok. Na ganyan na pala ka na lang. Kalagayan. Okay? So, tila namumove tayo sa mga bagay na unexpectedly na nangyayari sa ating buhay. But God isn't caught off guard. Hindi po nasusupresa ang Panginoon Diyos sa anumang mga bagay na nangyayari sa ating buhay because God knows it all. Okay? God knows it all. And so, if you're in a fight, if you're in a battle, God has a plan, God has a victory, God has a strategy, and God has a way for you to get out of it. Okay? So, I wish po na sa patuloy natin pag-attend, no? Okay? Pag-attend ng church, okay, na ito po ang magsisilbi na ma-exempt tayo sa mga battles or struggles sa buhay natin. Pero hindi. Okay? Gaano mang lahat man ng church sa buong mundo at tinad mo, hindi ka ma-exempt sa battle nito. Okay? Lahat man ng version ng Bible basahin mo, hindi po tayo ma-exempt sa battle nito. As long as we are living here on earth, okay, we have an enemy. Okay? At ang mission po ng kaaway is to kill, steal, and destroy. Sabi nga, kill, steal, and destroy. Yan ang mission niya. Gusto niya makita na mapangyari yon sa iyong buhay. Hindi ka niya tatantanan. Hindi ka tatantanan ng demonyo na ikaw ay mamatay, ikaw ay masira. Okay? At nakawin niya ang mga bagay na nilalayon sa iyo ng Panginoon Diyos. Pero doon sa second portion ng John 10:10, but Jesus came that we might have life and have life abundantly. And so God wants you to become better, bigger, and stronger. So sabihin niyo yan, God wants me to become better, bigger, and stronger. Okay? So God wants to tell you that. Okay? There are 3 things, okay, sa umagang ito na nais sabihin sa inyo ng Panginoon Diyos. Okay, your phone is ringing, so I want you to pick up the phone. First, God is with us. Okay? Ang Diyos ay sumasa atin. Doon sa ating binasa, ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng anghel ay nagpakita kay Gideon at sinabi niya, the Lord is with you. Ang Diyos ay sumasa iyo. Feel nyo ba yon? Okay? Yung iba hindi feel eh. Si Gideon hindi niya feel yun eh. Hindi ko feel yun. Okay? Alo, totoo? Okay? Binabola mo lang ako. Okay? Na ang Diyos ay sumasa akin. Paano ang Diyos sumasa akin? Okay? Ganito nga ang aming nararanasan. Okay? We are in the middle of a war. Ino-oppress kami ng aming mga kaaway. Nasaan na yung mga himala na ginawa ng Panginoon Diyos? Yung mga himala na sinasabi ng aming mga ninuno, wala. Hindi namin nararamdaman yun. Okay? Hindi namin nakikita yun. At kaya, kuminsan, tinitingnan natin ang circumstances o sitwasyon ng ating buhay kaysa doon sa sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, that God is with us. Okay? Na ang Diyos ay sumasa atin. Sa Hebrews 13, nang sabi dito sa salita ng Panginoon Diyos, okay, and I know most of you have already memorized it, never will I leave you, never will I forsake you.
Okay? Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. At kuminsan sa sitwasyon, sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, hindi natin napipil yun. Hindi natin nararamdaman na hindi tayo, parang iniwan na tayo ng Panginoon Diyos. Parang pinabayaan na tayo. Okay. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, I am with you, it means I have a plan. Okay? Always remember that. Okay? If I am with you, it means I have a plan. Tingnan ko muna ho. Nilalamig na ako. Okay. So, hindi po dahil nilalang tayo ng Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos lamang po na sinabi niya, I am with you. Okay? Kita niya kung ano nangyayari sa ating buhay. Okay? At dahil nakikita na, is just watching. Okay? Kung may karamdaman ka, kung inaapi ka, binubugbog ka, okay? Titingnan lang niya. Okay? Para lang siyang nanonood ng pelikula. Nanonood ng telenovela. Okay? Passive yung kanyang panonood sa ating mga buhay. Okay? Hinahayaan lamang niya kung anong mga karumal-dumal, kung anong mga di ka nais-nais na mangyari sa iyong buhay. At tila sinasabi niya sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Okay? You try to figure it out yourself. Ganun ba ang ating Panginoon Diyos? Ganun ba ang ating pananaw? Pag sinabi niya, I will never leave you, I will never forsake you, I have a plan. May plano ko. He is there. Okay? When He is there, it means He is moving. Yung kanyang presensya cannot be separate doon sa kanyang plano at purpose sa iyong buhay. When He is there, you cannot separate His purpose and His plan for your life. Okay? So, He's actively involved. Hindi lamang siya nagwa-watch. Hindi lamang niya tinitingnan ang mga hindi ka nais-nais na nangyayari po sa ating buhay. He is actively involved. Okay? At dito nga po sa sitwasyon ng bansang Israel, okay, na kung saan nandun si Gideon, 7 taon na silang ino-oppress ng kanilang mga kaaway na mga Midianites. Okay? Until God shows up to Gideon and says, I am with you, Gideon. Kasama mo ko, Gideon. Okay? Pero, okay, tingnan, sa ating pong binasa, makikita natin parang hindi ka nais-nais na mangusap si Gideon, no? Sa Panginoon Diyos. Di naman ako niniwala. Kung ang Diyos sa amin, bakit ka ganito nangyari sa aming buhay? Nako! Parang hindi maganda ang kanyang pakikipag-usap. Okay? I'm not recommending you to talk to God that way. Kaya lamang po, Gideon is just realistic about it. Yun ang kanyang nararamdaman. That's how he felt. Okay? Ang Panginoon Diyos, hindi na siya shock sa mga hindi ka nais-nais natin sinasabi sa kanya. Yun ang perspective niya. Yun po ang pananaw niya sa kanya, sa presensya ng Panginoon Diyos, at pinabase lamang po niya yung presensya ng Panginoon Diyos tungkol sa kanyang sitwasyon. Na mahirap na sitwasyon sa kanyang buhay. And there are seasons in our life, okay, that we often miss, okay, the opportunity and we don't see God. There are things seasons in our life that we don't be able to sense God or nor feel God. Hindi natin nararamdaman nasisense ang Panginoon Diyos sa ating buhay that God is with us. Okay? And so right now, okay, I want you to see na maaaring hindi ka aware, okay, na ang Panginoon Diyos ay naroon. Pero nais kong sabihin sa inyo, okay, na ang Panginoon Diyos ay naroon. Okay? Huwag po natin tingnan lamang yung ating mga sitwasyon. Okay? I truly believe that God is orchestrating something sa ating buhay. Bagamat hindi natin ito nararamdaman. At kuminsan dumarating sa buhay po natin, katulad kuminsan sa akin, okay, nakakala ko niyayaniga ako ng mga problema, yung pala, God is taking me, okay, to His purpose. Okay? At kuminsan you're lost and you're wondering, okay, and you don't know exactly what's going on. But God
is taking you to His purpose. God is taking you to the right place. Katulad po ni Jacob, nang sabi niya, surely I didn't recognize the presence of the Lord, but the presence of the Lord is here. Kung naalala niyo sa Genesis, na siya ay lumisan sa kanyang mga magulang at naroon, akala niya siya nag-iisa, pero naroon ang presensya ng Panginoon Diyos. Pero hindi po niya naunawaan, hindi siya aware na naroon po ang presensya ng Panginoon Diyos. Hindi niya na-recognize na naroon ang presensya ng Panginoon Diyos. May mga experiences tayo, karanasan na mahirap sa ating buhay na hindi po natin nararamdaman o naunawaan ang presensya ng Panginoon Diyos. Pero naroon po ang presensya ng ating Panginoon Diyos. At kuminsan, katulad yan na aking sinabi last week, may mga bagay po na hinadlangan ng Panginoon Diyos. May mga bagay po na tayo niligtas ng Panginoon Diyos na hindi natin naunawaan, na hindi natin nakikita, pero niligtas na pala tayo ng Panginoon Diyos. We are not just aware. Yun po yung sinasabi kong amazing grace ng Panginoon Diyos sa atin. You are not aware, kung minsan nagre-reklamo ka na lamang, o nagmumura ka na lamang, imbis na magbigay ka ng papuri sa ating Panginoon Diyos, in the midst of your problem and your difficulties, nakikita mo lang ang problema. Pero hindi mo nakikita ang mapagpalang kamay ng Panginoon Diyos na kumikilos po sa kalagitnaan ng ating mga sitwasyon. You're complaining and cursing and yet God is blessing. Are you honestly to admit na kuminsan ganun tayo sa ating buhay? Yes. Ganun tayo sa Panginoon Diyos. Na tayo nagre-reklamo imbis na tayo ay magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Dumadating po sa buhay po natin that we became faithless. Nawawala yung ating pananampalataya. Pero ang Panginoon Diyos po remains faithful. He cannot deny Himself. Tandaan po natin, hindi pwedeng i-deny ng Panginoon Diyos yung kanyang nature that God is faithful, that God is good. And He is good all the time. Even in your bad times, that He is good. Kaya, try to look back into your life. And you will see, oo nga pala. Ito pala ang ginawa ng Panginoon Diyos. Pero noong mga panahon yun, ako'y nalulungkot. Hindi ko maiisip kung ano ang aking gagawin. Pero ganun pala ang pagkilos ng Panginoon Diyos sa akin. Try to look back and see yung mga bagay na ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. Pangalawa, God is naming you. Ikaw po ay yun, ang akin. Ang sabi, the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you. Ikaw, Gideon, matapang na tao. The Lord is with you. And Gideon cannot believe that. Hindi niya lubos maisip, paano yung Lord is with you? Kami nga pinakakulelat sa aming angkan. Kami nga pinakamahina sa lahi namin. May dalawa pong major opinions. Una, what God is saying about Gideon. And in the same way, what God is saying about you. Anong sinasabi ng Panginoon Diyos sa iyo? At yung isang major opinion, what Gideon is saying about Gideon. And so what you are saying about yourself, magkaibang opinion. Hindi tayo naka-align. Hindi tayo nakatugon, nakahulog dun sa mga katotohanan na sinasabi ng Panginoon Diyos patungkol sa iyong sarili. Dahil sinasabi ng Panginoon Diyos, ikaw, matapang na tao, paano ako magiging matapang? Hindi nakikita ni Gideon yun. Walang reflection sa pamumuhay ni Gideon na siya ay matapang dahil siya ay duwag. Natatakot siya sa kanyang mga kaaway. Naggagama siya doon sa kuweba. Imbis na siya ay maggama sa open space. And so, kumisan ganun po ang ating pananaw sa ating buhay. Always remember, ang malaking journey o yung ating paglalakbay sa buhay na to ay yung journey ng ating identity. The journey of our identity. Because most people don't know themselves. Hindi natin po kilala ang ating sarili. At nakakalungkot po isipin tayo namumuhay sa approval ng maraming tao. Ng mga maraming tao sa ating paligid.
kung paano tayo mag-act socially, or paano tayo matanggap culturally. Ganon, tinitingnan natin mas higit ang opinyon ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng Panginoon Diyos patungkol sa inyong sarili. Kaya sinasabi ng Panginoon Diyos, Gideon, you are a warrior. Ikaw ay magiting ang matabang na tao, you are a hero. And Gideon never able to realize that. Hindi tila maisip ni Gideon ang mga bagay na yun. Ang Panginoon Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Totoo ang kanyang sinasabi. Okay? These are prophetic words ng Panginoon Diyos kay Gideon. Hindi kita ngayon sa buhay mo, pero sinasabi ko, ikaw ay matapang na tao. Ikaw ay bayani. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Gideon could not see it in his life. Right now, okay? And that's why he cannot believe. And so here makikita natin that God meets Gideon in his weakness. Okay? Kayo po tinatagpo ng Panginoon Diyos sa inyo po ang mga kahinaan sa inyong buhay. Sa pagkakataon po na kayo ay lupaypay, naroon po ang Panginoon Diyos, kayo po ay kanyang kinatatagpo. Okay? Hindi po pinagsabihan ng Panginoon Diyos kay Gideon at ang Panginoon Diyos ay nagtaray, Gideon, anong ginagawa mo dito? Bakit dito ka naggagamas? Anong kalokohan nito? Gideon, God never scolded Gideon. But God confronted Gideon in a nice way. At anong sabi niya? You are a mighty warrior, Gideon. Ikaw ay magiting na lalaki, and yet Gideon could not believe it. God isn't lying. God was prophesying. God is speaking warrior in Gideon. Okay? In the same way, kung naman po ang pag-battle na ating po kinabibilang, God is speaking warrior inside the food. Okay? Kung anong laban ninyo sa inyong buhay, sinasabi ng Panginoon Diyos sa inyo, kayo yung magtatagumpay. God has a creative power. Okay? And He has a creative power in His words. Nung sinabi ng Panginoon Diyos sa Genesis, let there be light. And there was light. Teka. Okay? Nais ko sabihin sa inyo, meron na bang sun? Meron na bang moon? Meron na bang stars? Hindi pa niya nililikha yung sun, moon, and stars. Pero in the beginning, sinabi niya, let there be light. Wala pang sun, moon, and stars. Hindi niya kinakailangan ng mga bagay nito para likhain niya ang liwanag. Because He is light in itself. Okay? May creative power yung salita ng Panginoon Diyos. Okay? May kapangyarihan na mag-create. Okay? And so, yung sinasabi ng Panginoon Diyos, Gideon, you are a warrior. He is speaking that. That's a creative power of His words. Okay? And you need to accept that. Hindi kinakailangan ng Panginoon Diyos na magpaalam muna sa ating mga nakaraan. Para sabihin niya na ikaw ay magiting na lalaki. Ikaw ay magiting na babae. Hindi niya kinakailangan magpaalam sa inyong mga magulang. Magpaalam sa inyong mga background. Kahit na yung mga background natin at yung ating mga nakaraan ay kasagwa-sagwa. Hindi na ayon sa sinasabi ng Panginoon Diyos. Tama po ba? Karamihan doon po sa ating mga nakaraan ay hindi naaayon sa kanyang sinasabi sa kanyang salita. Na ikaw yung magtatagumpay. Okay? Na ikaw ay pinili ng Panginoon Diyos. Na ikaw ay anointed ng Panginoon Diyos. Kasi tinitingnan natin yung ating nakaraan. At pag tinignan natin ang ating nakaraan, kasagwa-sagwa ang isipin. Walang katagumpayan. Kabiguan lahat ang mga pangyayari sa ating buhay. God is pulling out things, okay, in existence. Every time He would speak His word. Okay? Kaya katulad sa sinabi ng Panginoon Diyos, matatapos na po ako. Okay, just bear with me. Sabi sa Jeremiah, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Bago pa lamang, okay, ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Hinubog na kita. Okay? That is the sovereignty of our God. Ganon kadakila ang plano ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. He
ikaw ay hinuhubog na ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito makikita po natin na yung posibilidad ng creative work ng ating Panginoon Diyos. And in Jeremiah 18 verse 6, he said, okay, can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord, like clay in the hand of a potter, so are you in my hand. Katulad po ng naghuhubog ng mga palayok, Okay. We are in the potter's hand. Hindi pwedeng sabihin ng palayok o ng clay o ng mud o nung putik, ganito ang gusto kong hugis. Ganito ang gawin mo sa akin. Hindi pwede pong sabihin. Okay. We are in the hand, okay, of a potter. We are in the potter's hand. At kung ilalagay lamang po natin ang ating sarili sa kamay ng ating Panginoon Diyos, siya ang uhubog sa atin. O manatili lang na lang kayong putik na tinatapak-tapakan ng mga tao. Okay? Tayo po ay pinapangalanan ng Panginoon Diyos. Yung mga traumatic experience po natin na nagle-label sa atin ay hindi po totoo. Yung ating pong mga di ka nais-nais na karanasan. Mayroon po plano at purpose ang Panginoon Diyos. Kaya God is naming us. Okay? And the last thing I want to share to you that God is stretching you. Binabanat po ng Panginoon Diyos tayo. Okay? Paano ko po nasabi yun? Okay, papaikling ko na lamang po nung sinabi ng Panginoon Diyos, okay, Gideon, ang tanging mo lamang gawin, ang tanging mo lamang gawain na ikaw ay manampalataya at maniwala sa akin. You need to live the resolve to me. You just have to believe me. At nung mag-oo si Gideon sa Panginoon Diyos, okay Lord, I will go to the battle. Okay? At sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, okay, you raise up an army. Kaya tinawag niya ang mga kalalakihan sa kanilang bayan. Okay? Sinong gustong lumaban? Okay? Labanan natin ang ating mga kalaban, ang mga Midianita. Okay? And 32,000 people came. 32,000 kataong mga kalalakihan ang nagsabi kay Gideon, lalaban kami. Okay? Wow! Okay? Kaya medyo nahimasmasan si Gideon, 32,000 men. Okay, fighting with him. Kaya lang ang kanilang mga kalaban, Bible scholars believe that ang mga Midianita, ang fighting men ng mga Midianita, are more than 200,000 men. So they were still outnumbered. Kahit na marami nang na-recruit si Gideon para makipaglaban, okay, outnumbered pa rin sila. 32,000 versus 200,000 Midianites. Okay? Kaya, sabi ng Panginoon Diyos, Gideon, ganito sabihin mo, doon sa mga na-recruit mo, na 32,000, siguro may encouraging words ang Panginoon Diyos. Baka rumami pa kami. Sabihin mo doon sa mga tao, na makipaglaban sa iyo, lahat ng mga takot, umuwi na. Kaya nga, Lord, lahat, dapat nga mag-recruit pa, di ba? 200,000 kalaban natin, 32 lang yan. Sabihin mo, lahat ng mga takot, tumuwi na. Kaya, simunod naman si Gideon. Hoy! Kayong mga nag-o sa akin, lahat ng mga takot, tumuwi na. 22,000 ang mga umuwi. So 10,000 men was left. Okay? 10,000 versus 200,000. Kaya si Gideon medyo nalungkot, Lord, bahagya na nga. Bahagya ko nang makumbis, ma-encourage ang aking mga kababayan na lumaban. Ay, pinauwi mo pa? Akala ko'y magbibigay ka ng encouraging words. Ay, hindi. And the following day, tinest
muli ng Panginoon Diyos itong 10,000 katao ito. Sa pamamagitan kung paano sila iinom sa batis. Painumin mo yung 10,000 mga tao yan. Okay? O, may uminom na parang aso. At merong uminom naman na sinalog sa pamamagitan ng kanilang kamay. Yung mga sumalog po na ang gamit ay kanilang mga kamay ay 300. 300. Kaya sabi ng Lord, yung mga parang asong mga ulol, okay, ay pauhin mo na rin. Kaya Gideon didn't get. Hindi ko po maunawaan, Panginoon, bakit ito nangyayari? Because God is stretching you. He is stretching you. Your faith is stretching you. You have limited resources, but He's stretching you. Because God just wants you to believe and trust Him. Gideon and his 300 men fight against the 200,000 Midianites. They surrounded the Midianites. Okay, all they have is their torches and their trumpets and their horn. Okay, yun lamang ang kanilang dala. Lantern. Okay, dahil magpapangangariling sila. Okay, at yung kanila pong mga turotog. Okay, at sinabi ng Panginoon Diyos, you blew your horns. At nung kanila pong hipan, yung kanilang mga turotog, okay, na sobrang lakas, at sila po ay nagbigay ng papuri sa Panginoon, it confuses their enemies. The 200,000 men were so confused because of the loud blast of horns going on and the praises of these 300 men. Okay. At anong pong ginawa ng 300,000 Midianites? They kill each other. May utang ka sa akin. Ikaw din. Niligawan mo ang anak ko, pero oh! They killed each other. God confused your enemies. Isn't it? Okay. Tingnan po natin, no? Doon sa kwento, ayon sa Biblia, hindi man lamang po ginamit ni Gideon and his 300 men their swords, okay? Nor their spears. They don't threw their swords or their spears against the enemies. Kaya dito makikita po natin bakit po sinabi ng Panginoon Diyos yun. Anong reason? Sabi po sa Judges 7:2, the Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Kaya ang pinakonti ko, kasi baka sabihin niyo sa inyong sarili na sa pamamagitan ng inyong talino, ng inyong lakas, ay napataob ninyo ang inyong mga kaaway. God is stretching you. If you would just have faith. Okay? So whatever circumstances you are in right now, okay, ang Panginoon Diyos po ay kasama natin. God is naming you not according to your past. He's naming you right now. Pinili kita anak. Pinili kitang narito. Ikaw ay magiging nakawal. Ikaw ay may purpose at promises. Yun ang sinasabi ng Panginoon about this. Thank you, Lord. So I want you to be encouraged right now. Whatever battles or problems you are facing right now, okay, let's just worship the Lord. Can we do that? Okay, tayo pong lahat tumayo. At tayo, lasing na song, pupurihin sa awit, itataas ang aking tinig. Hallelujah. Let's sing the song. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, Diyos. Higit pa sa karangalan. Ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Isang pagpupuring ka sa amin. Pupurihin ka
Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Lord, whether it's bad or whether it's good, Lord, makita namin, Panginoon, na Ikaw ang kasama namin. Makita namin, Panginoon, na ang iyong mapagpalang kamay ang siyang kumikilos sa aming mga kalagitnaan. Kaya, O Diyos, Lord, sa iyo po ang papuri. Lord, sa iyo mga pagkilos mo at mga dakilang mga dakilang pagkilos mo, Panginoon, gawa mo sa buhay namin. Ikaw, Lord, ang aming pinapupurihan. Salamat, Panginoon, na kami ay pinapanangalanan mo, Panginoon, bilang taong nagtatagumpay, bilang mga anak mo nagtatagumpay. Sa lahat, Lord, ng aming mga struggles, Lord. Sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng pagpapala at pagtatagumpay sa iyong mga anak. Sa iyo po ang papuri at karangalan. Ito po ang isang